Naglalaki ang alon ng humampas sa Peru at Ecuador. Lumubog at napinsalang maraming bangka na tila mga laroang iwinasiwas sa laot. Ayon sa mga ulat ng local media, ang mga alon ay dulot ng malalakas na hangin galing pa sa karagatan sa Estados Unidos. Isa ang napaulat na namatay sa Ecuador dahil dito. Sa Peru naman, isinara ang ilang beach resort at daungan. Nakauwi na 13 Pilipina ang pinangakuan ng trabaho sa Thailand pero ginawang surrogate mothers sa Cambodia. Nakatutok si Mav Gonzalez. Bumiyahe pa Cambodia ang 13 Pilipinang ito para magtrabaho. Pero pagbalik ng Pilipinas kanina, ilan sa kanila ang may dalang sanggol. May isa, kabuwanan na. Nirecruit daw sila online para maging surrogate mothers o yung pinagdadalang tao para sa anak ng iba. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, kabilang sila sa 20 Pilipinang nahuli ng Cambodian authorities noong Setyembre. Bawal ang surrogacy sa Cambodia kung saan sila dinala, imbes na sa Thailand na ipinangako raw sa kanila. Hindi po magkakilala, pupunta silang Thailand for $10,000 to $12,000 ang bayad basta makadeliver ng anak. Hindi kanila yung egg cell obviously or yung sperm cell. 7 sa kanila ang naunang nakabalik ng Pilipinas pero naiwan doon ang 13 at kinasuhan. December 2, na-convict sila dahil sa human trafficking. Pero December 26, binigyan sila ng royal pardon sa Cambodia. Kasama to sa usapan para paulan sila na angkin nila yung baby, hindi nila ibibenta, iuwi nila bilang kanila. I-register na natin as Philippine citizens na anak nila. Iniimbestigahan ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT ang recruiter ng mga Pilipina. Sa ngayon, ito pa lang daw ang kaso na maraming Pilipinang nasangkot sa surrogacy. Nag-aalala raw ang mga babae na habulin sila ng kanilang recruiter. Mananatili muna sila sa isang pasilidad ng DSWD. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, itinuturing silang biktima ng human trafficking. Bibigyan sila ng lahat ng tulong, kabilang ang counseling at transportasyon pauwi sa kani-kanilang probinsya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nakakulong ngayon sa Kuwait ang isang Pinay domestic worker na sangkot umano sa pagkamatay ng isang batang Kuwaiti. Nakatutok si JP Soriano. Ikinalulungkot ng gobyerno ng Pilipinas ang isang ulat sa Kuwait na isang domestic helper umano ang nagsilid sa isang bata sa loob ng washing machine na ikinamatay nito. Sa ulad ng Arab Times, pinaospital daw ng magulang ang anak pero namatay rin dahil sa mga natamong sugat. Dahil iniimbestigahan pa ang kaso, limitado muna ang impormasyong maibabahagi ng Office of the Migrant Affairs ng DFA. Yun ang lumalabas sa Kuwaiti News na umamin siya dahil naiinis na siya sa bata. So, we have to also see her state of mind. Baka defense din yun, no? Na hindi naman normal na gagawin mo yun sa sanggol. 1-year-old lang bata. Nakikiramay ang gobyerno ng Pilipinas sa Kuwait at pamilya ng bata pero bibigyan pa rin ng legal assistance ang OFW na nakulong ngayon. We assure everyone that the DMW, of course, aside from cooperating with the Kuwaiti authorities and our embassy in Kuwait, will pursue an in-depth look on this incident. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.